Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Binibining Janice Francisco mula sa BSED Filipino 3C. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano ang teoryang queer. Bago ang lahat, ay bigyan muna natin ng pagkakahulugan kung ano ang ibig sabihin ng salitang queer. Ayon sa diksyonaryo, ang salitang queer ito ay tumutukoy sa pagiging kakaiba sa karaniwan o pagiging kakaiba sa kung ano ang nakasanayan na may kinalaman sa kasarian ng isang individual. Okay. Ang teoryang ito ay umusbong mula sa pag-aaral tungkol sa mga bakla or lesbian na pinag-ugatan naman ito ang pag-aaral ng feminismong pananaw. Umusbong ang teoryang ito noong dekada 80s na kung saan dito ay pinag-aaralan or sinusuri ang mga bagay na nasa kategoryang normative at deviant. No? Dito ay sinusuri ang pagiging kakaiba o hindi karaniwang gawi at pagkakakilanlan ng isang individual. No? Nabanggit ko kanina na ito ay may kinalaman sa kasarian ng isang individual at sa mas madaling salita, ang teoryang queer ay ito po ay ang pag-aaral tungkol sa mga bakla or lesbian or yung mga transgender sa ating lipunan. Upang mas maunawaan natin ang pananaw na ito, mahalagang alamin muna natin ang pagkakaiba ng kasarian or sex, gender, at sexualidad. Okay. Ang kasarian, ito ay tumutukoy sa pagiging babae at lalaki. Ito po ay kung ano ang nakadepende sa kung ano ang ating biological sex na kung tayo ay pinanganak, kung tayo ba ay lalaki at babae. Okay. Ang gender naman, ito ay ang gawaing nagpapakita ng gawi o kilos ng pagkababae at pagkalalaki. Ang gender, ito ay ano ang inasahan ng lipunan. Halimbawa, kapag ang isang tao ay pinanganak na lalaki, so ang lipunan ay inaasahan na ikaw ay magiging masculine. Kapag ikaw naman ay pinanganak na babae, so inaasahan ng lipunan, ikaw ay may galawang feminismo o dapat ikaw ay maging feminine. Okay. Sunod ay ang sexualidad. Ang sexualidad, ito ay ang pagiging homosexual o heterosexual ng individual. No, kasi may mga tao na hindi naaayon hindi tumutugma ang kanilang kasarian sa kanilang gender. Na halimbawa, ang isang babae ay hindi siyang halimbawa ang isang pinanganak na babae, ngunit ang kanyang galawan ay panglalaki. At may mga lalaki naman na ang galawan ay parang babae. So ito po ay tumutukoy sa terminong transgender. So dito po pumapasok yung sa sexualidad na pagiging homosexual at heterosexual ng individual. Masasabi po natin na ang isang tao ay siya ay homosexual kapag siya ay nagkakaroon ng atraksyon sa kapareho niyang kasarian o yun yung tinatawag na mga bi or lesbian or gay. Habang ang heterosexual naman, ito ay tumutukoy sa mga taong nagkakaroon ng atraksyon sa pagkaibang kasarian or opposite sex na sila naman ay tinatawag na mga heterosexual or straight na kung saan sila ay gusto sa magkaibang kasarian, opposite sex. Okay? I hope sana ay malinaw lamang. No? Ulitin natin, ang kasarian ay tumutukoy sa pagiging babae at lalaki. Gender, ito ay ano ang inaasahan ng lipunan. Halimbawa, kapag ikaw ay pinanganak na lalaki, dapat ang galawan mo ay maging masculine. Kapag ikaw naman ay pinanganak ng babae, so dapat ikaw ay
feminine. Ang sexualidad naman, ito ay pagiging homosexual o heterosexual. Matatawag natin na ito ay isang tao ay homosexual kapag siya ay nagkakagusto sa kapareho niyang kasarian, habang ang heterosexual naman kapag siya ay nagkakagusto sa may opposite, magkasalungat na kasarian, magkasalungat na sa opposite sex. Okay. At yun na nga, no? Sa teoryang ito, no, ay higit na pag-iimbestiga sa sexualidad o orientasyong sexual ng tao na itinuturing ng hubog-lipunan. So, yun lang. Basta ang ating pong alalahanin na ang teoryang queer, ito po ay may kinalaman sa sexualidad ng isang tao na kung saan particular ito ay pinag-aaralan ang mga tungkol sa mga bakla or lesbian o yung ibang terminology ng mga transgender. Upang lubos na maintindihan ang teoryang ito, ang aking mga kasapi na sina Binibining Almirol at sina Binibining Saavedra ay susuriin nila ang akdang pinamagatang Giyera ni Honorio Bartolome de Dios na kung saan ay susuriin nila ang akdang ito upang lubos nating mas maintindihan kung ano nga ba ang teoryang queer, no? Kung saan dito natin malalaman ang mga hamon na kinakaharap ng mga individual na may ganitong kalagayan o ganitong kasarian. Yun lamang po. Maraming salamat.